May isang gubat dito sa Aklan na hindi lang basta kagubatan. Isang lugar na sa loob ng maraming taon ay nakasaksi ng napakaraming kwento, pagbabago, at pakikipagsapalaran ng kalikasan. Hanggang ngayon, patuloy itong bumubuhay sa iba't ibang uri ng hayop sa dagat at lupa. Nagbibigay ng sariwang hangin at nagsisilbing natural na proteksyon ng ating kapaligiran. At dito, sa tahimik pero napakagandang bahagi ng Ibahay Aklan, matatagpuan ang isa sa mga pinaka-kahanga-hangang mangrove forests sa isla ng Panay. Handa ka na bang tuklasin kung ano ang meron dito? Tara, i-explore natin ang Katunggan It Ibahay dito sa Barangay Bugtong Bato, Ibahay, Aklan. Matatagpuan sa Barangay Bugtong Bato, Ibahay, Aklan, ang Katunggan It Ibahay Mangrove Ecotourism Park. Ito ay may lapad na umaabot sa around 110 hectares. Around 44 hectares dito ay protected sa bisa ng ordinansang ipinasa ng bayan. Katunggan It Ibahay Mangrove Ecotourism Park is a protected area, 44.22 hectares mangrove area protected as per Ordinance 092. It was protected way back to 2009. We have two people's organization here na kasama namin sa protection. Bali, 2 barangay ang nagko-cover. Yung pinoprotect namin for the meantime is the 44.22 hectares, but the entire mangrove area of Katunggan It Ibahay is more or less 110 hectares. Ang lugar na ito ay kinikilala din bilang isa sa mga pinaka-diverse na mangrove ecosystems sa buong Panay Island. Apart from the best and the most diverse mangrove ecosystem in the whole Panay Island, Katunggan It Ibahay houses 28 species of true mangroves naturally grown. Paano pumunta dito? Very easy. From Kalibo, sasakay lang kayo ng bus or van bound for Katiklan. Sabihin nyo lang sa driver, bababa kayo sa Ibahay Public Market. Kung galing ka naman ng Katiklan, ganun din. Sasakay ka lang ng bus or van papuntang Kalibo at bababa din sa Ibahay Public Market. From there, may mga tricycles na handang maghatid sa inyo directly sa Katunggan. So, no excuses. Napakalapit lang nito sa main highway pero feels like a different world pagpasok mo dito. Isa sa mga pinagmamalaki ng Katunggan It Ibahay ay ang kanilang mga century-old mangrove trees. The oldest one is that between 700 to 800 years old, the Avicennia rumphiana, locally known as Piapi. It is the oldest, biggest in terms of body diameter in the Philippines also, if not in the whole Asia. Ibig sabihin, nung wala pa ang maraming modernong lungsod sa Pilipinas, nakatayo na ang punong ito. Habang naglalakad ka dito, para kang naglalakad sa gitna ng kasaysayan ng kalikasan. Dito, welcome na welcome ang lahat na i-enjoy ang lugar.
Meron ditong ilang kilometrong boardwalk sa gitna ng mga mangroves na pwede mong lakarin at your own pace. Sa sobrang haba ng lalakarin mo dito, sigurado ako kung ikaw yung taong nagbabawas ng timbang, imposibleng hindi ka pawisan dito. Pero yung mga pawis mo dito, worth it. Kasi ang ganda ng lugar. Ang ganda ng lugar for a person na mahilig sa nature, na mahilig sa color green. Ganyan. Kasi napaka-green ng paligid, tahimik. At ang maririnig mo lang huni ng ibon at mga insekto. Bukod sa paglalakad sa mangrove boardwalk, pwede ka ring mag-kayak sa mga mangrove channels. May kayaking kami and we have trained kayak operators as well as BLS trained din sila for first aid. So, isa sa mga activities nila dito sa Katunggan Itibahay is yung kayak. So, ayan sila. Kung nakikita ninyo, nagpa-prepare sila for kayak. Ayan. Trained yan sila for kayaking. At dahil nga meron silang kayaking dito, pwede naman nating i-try, di ba? Try natin. So, safety first, dapat may life vest tayo. Okay, taas dalawang kapal. Kumasya ako, di ba? Siyempre, assist ka nila pag nandito ka. Kailangan meron tayong life vest bago tayo makasakay dito sa kanilang kayak. First time ko ang magkayak. Sa tubig na tayo. For hair! Tingnan. Yay! So, wala munang galawan dito. Walang galawan. We're here. So, for the price of 350 isang oras, iga-guide na nila kayo. Makakaikot kayo dito sa kanilang brackish water. Nakaka-relax dito, basta hindi ka lang kabado. 350. Sulit na sulit. Worth it. Meron ding trained guides na magtuturo tungkol sa mangrove species at wildlife sa lugar. So apart from that, we also have here the function hall. Nag-cater kami ng mga events like birthdays, weddings, and baptismal po. So may plano kami na magtayo ng view deck din, which is about for stories for our bird watching activity. Mahalaga sa kalikasan ang mga mangrove forests. Marami kasi itong mga benefits na ibinibigay sa ecosystem. Ang talagang silbi ng mangrove trees, kaya tayo pinapagtanim ng mga trees. Yung terrestrial forest, yung sa bundok, diba, humihigop siya, depletes carbon dioxide from the atmosphere only 10 to 20%. But mangrove trees depletes 60 to 70% of carbon dioxide from the atmosphere and releases back as oxygen. Yun ang hinihinga natin.
para sa akin isa sa mga magandang views dito sa Katunggan at Ibahay ay ang area nito. Yan. Ito yung brackish water. So dito nagmi-meet yung tubig alat at saka yung tubig tabang. Maraming mga mangroves din ang tumutubo dito. And nakakamiss lang tignan kasi pagkabungad mo, makikita mo yung tubig and yung mga mangroves. Also, mapapaisip ka na hindi lang siya basta-bastang mga mangroves or hindi lang mga mangroves yung mga nakatira dito. Kasi sa ilalim ng mangroves na yun, may iba't ibang mga species ng crabs, clams, iba pang mga life forms na tinuturing itong lugar na to bilang kanilang tira. Kaya hindi lang ito magandang pasyalan. Isa rin itong natural air purifier ng kalikasan. Bukod sa mga marine animals, tahanan din ito ng iba't ibang wildlife. Yung birds namin dito, we have 42, pero 2 lang, 2 lang ang endemic sa Panay Island. The rest 40 are migratories. So by January, February, and March, that's migration period. Andito yan sila sa loob. We also have, ang dami namin mga ahas dito. As in particular sa Magkal, di ba, kinakain yon si python. So brown siya, si reticulated python, si dug-toothed cat snake, at saka si Philippine pit viper. Yung parang brown din sila. Akala mo kahoy. At tapos meron din kami dito ng sightings na may certain area kami ng yung endangered na rin, pero sa Panay Island lang kasi siya makita, yung monitor lizard, the Varanus mabitang, white-collared kingfisher. Marami dito po. Dito yung makikita, magugulat, may nagda-dive dyan. Kasi di ba they used to catch fish. Ang mga ito ay bahagi ng balancing ecosystem ng mangrove forest. Mahigit 3 dekada na ring pinoprotektahan ng komunidad ang mangrove forest na ito. So bali, nag-start kami ng protection namin way back 30 years ago with the help of the 2 communities, the Bugtong Batu here, Barangay Bugtong Batu, and then Naisod here. We have 2 people's organization, 1 from each barangay, helping the LGU of Ibahay protect the mangrove area. Yung guidelines namin was provided to us by the Zoological Society of London, Philippines. Kung wala ang ZSL Philippines, wala pong Katunggan at Ibahay. It's Dr. Jean Primavera, yung Chief Mangrove Scientific Advisor ng CSL Philippines, kasi ang nakadiscover ng Katunggan at Ibahay. And she were able to see the potential, makita niya yung mga different species ng mangrove. With her help, until now, na preserve namin ang Katunggan at Ibahay. Which is supposedly, if not her help, if not with her, baka na-convert na ito into fish pond, which is hindi dapat. So wala dapat ang Katunggan at Ibahay. At saka yung mga century-old trees namin na dumadami na siya, which very rare na makita nyo pa sa ibang mga mangrove areas na talaga, andito sa amin marami. Kung hindi ito naprotektahan, wala sana tayong may enjoy na peace and quiet at pure oxygen mula sa lugar na ito. Sa panahon ngayon kung saan unti-unting nawawala ang maraming mangrove forest sa Pilipinas, may isang lugar sa Aklan na patuloy na lumalaban upang manatiling buhay ang kalikasang ito. Isa itong patunay na kapag pinangangalagaan ng komunidad ang kalikasan, kaya nitong mabuhay sa loob ng maraming henerasyon. So everyone,
especially this time, papasummer na po tayo, magandang mamasyal and breathe the pure oxygen we have inside. Sabi nga ng mga experts, once you're in a mangrove area with full-grown mangrove trees, you're breathing pure oxygen. So, have time, punta po kayo sa Katunggan Itibahay Mangrove Ecotourism Park. Dito lang po ito sa Bugtong Batu, Barangay Bugtong Batu, Ibay, Aklan. May page po kami, Katunggan Itibahay Mangrove Ecotourism Park. At saka, Turismo Ibahay po. Makikita niyo po doon. Everything about Katunggan Itibahay. It's not just the breathing pure oxygen. You will also experience yung makikita nyo yung mga trees, lush, na hindi nyo makikita sa ibang mga mangrove areas. For our mangrove area is inland basin siya compared to mangrove areas na iba. Habang naglalakad ka dito sa Katunggan Itibahay Mangrove Ecotourism Park, marirealize mo na hindi lang pala ito basta-bastang destinasyon para sa mga gustong mag-nature trip. Isa itong buhay na paalala kung gaano kahalaga ang mga mangroves sa ating kalikasan. Kaya kung naghahanap ka ng adventure na hindi lang maganda sa mata, kundi makabuluhan din, bumisita na sa Katunggan Itibahay Mangrove Ecotourism Park sa Ibahay, Aklan. Minsan, ang pinakamagandang destinasyon ay yung mga lugar na hindi lang natin dinarayo, kundi pinahahalagahan din natin. Samahan niyo ulit ako sa susunod upang tuklasin ang Panay. Isang biyahe, isang kwento at a time. Ako si Peach Ledesma at ako ang inyong Panay Explorer.